Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng gwardya na ang dala nila ay ang chief executive na kritikal ang ginampanan sa insidente ng pagtataksil na naganap sa palasyo ilang taon na ang nakakalipas, at siya ay ihahatid sa Beijing kung saan ay personal siyang hahatulan ng imperial family. Sa isip naman nito na kahit sa pagkakaroon ng napakadaming sundalo dito ay nangangamba pa din sila sa dala nila. Kaya naman ay tinanong niya ito na dahil sa napakadaming mga sundalo na ang nandito, ay ano mismo ang kanilang gagawin dito. Sabi naman nito na silang dalawa ay tutulungan ang kriminal sa kanyang pagkain, at ang pagpapakain sa kanya ay ang tangi lamang nilang gagawin. Sa nangyari ay nabigla naman ito at napapatanong na kung talaga ba na totoo ang mga sinabi nito sa kanila. Sabi pa nito na kung ipinatawag lang sila ng mga ito dito upang gawin ang ganong mga klaseng gawain. Ngunit sabi naman ng gwardya na makinig muna siya sa kanyang sinasabi. Dahil matapos na mag-umpisa ang kanilang misyon sa pag-escort, ay 3 sundalo ang tumakas matapos na makulam gawa ng taong dala nila, at ang 2 pa ay nagpakamatay. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang isang martial artist at napapatanong kung talaga ba namang kukulam ang isang iyon, ngunit sabi naman ng sundalo na nagsabi lamang ito sa kanila ng mga ilang mga salita. Ngunit ang ilan sa mga salita nito na nabanggit, ay nanuot sa kanilang mga puso na parang siya ay isang demonyo. Dahil dito ay napasabi na lang ang isa na kung ganun ay dapat na hindi nila bigyan ito ng pagkain. Ngunit sabi naman ng sundalo na dahil sa ang imperial family ay nais siyang tanungin ng personal, ay kailangan nilang may dala ang taong ito doon ng ligtas, at dahil doon ay iniulat nila ito sa kanilang mga matataas at sila ang mga ipinadala. Matapos ay tinanong sila ng gwardya na kung hindi ba ang mga tao ng Murem ay hindi lamang malalakas sa martial arts, ngunit pati na din ang kanilang mga isip dahil sa ginagawa ng mga itong meditasyon. Nang bigla naman itong sumenya sa lahat upang huminto, dahil sa oras na para pakainin nila ang kriminal. Sa nangyari ay napatanong ang isa na kung sila ba talaga ang magbibigay ng pagkain sa sinasabi nitong kriminal. Sabi naman ng sundalo na ang kriminal na kanilang dala-dala ay ang kanyang kamay at paa ay nakagapos, kaya naman ay agad na nitong ibinigay ang pagkain na kanilang ibibigay dito, at sinabihan na mag-umpisa na silang pumasok at bigyan ito ng pagkain. Agad naman na kinuha ito ng isa at sinabi na siya na ang gagawa ng bagay na ito dahil sa hindi niya hahayaan ang kanyang senior brother na gawin ang ganitong klase ng bagay, kaya naman nang makuha ay agad siya nitong banilinan, na kapag pumasok ito sa loob ay huwag na huwag itong makikinig sa kanyang mga sasabihing mga salita, ano man ang mangyari. Makalipas naman ng ilang sandali ay ang lahat ay naalarma, dahil si Banyayon ay nagawang makatakas, kaya naman ay isinigaw ng kanilang squad leader na ang lahat ay magsipaghanda sa kanilang battle position, dahil ang halimaw na ito ay lalabas na. Nang bigla naman itong kumilos ng mabilis, at pinaslang ang lahat ng mga nando doon sa lugar. Sa kabilang banda naman sa Storm Inn, ay muling bumisita dito ang kapatid ni Namgang Hugh na si Namgang Yon, nang bigla naman itong napalingon sa kinaroroonan ni Wunshan, at napasabi na mukhang bago ang muka ng isang kasama nito dahil sa hindi pa niya ito nakikita noon. Agad naman siyang ipinakilala ni Wunshan at sinabi na siya ay si Sogyu at tinutulungan siya nito noong siya ay isang assistant cook pa lamang sa Clear Moon Pavilion, at mayroon silang permisong nakuha mula kay Cholwu para sa pansamantala nitong pagtulong sa kanila, dahil sa masyado silang naging abala nitong mga nagdaang mga araw, dahil dito ay agad naman na sinabi ng dalaga na masaya siyang makita ito at siya ay si Namgang Yon. Matapos ay agad naman itong tinawag ang ating bida at tinanong na kung wala ba itong napapansing kahina-hinala sa kanilang paligid nitong mga nagdaang mga araw. Sabi naman ni Jiang Qirin na hindi niya naisip ang bagay na iyon kaya naman ay tinanong niya ang babae na kung ano ang eksaktong sinasabi nito sa kanya. Agad naman na sinabi ng babae na hindi niya maaring isabi ang buong detalye dahil sa rason ng seguridad. Dahil dito ay tinanong na lang ng ating bida na kung ano ang itsura nito, na agad naman na sinabi ng babae na ang itsura nito ay madungis, at mayroong magulo at mahabang buhok. Sabi pa nito na ang kanyang muka at katawan ay punong-puno ng mga peklat, kaya naman kung sakaling makita niya ang taong iyon ay agad niyang ipagbigay alam sa kanya, na agad naman niyang sinang-ayunan, sa isip nito ay nakikita niya ang kanyang itsura noon base sa kanyang mga pagkakasabi.
Base sa importanteng report ng Lightning Vision Pavilion, ay si Banyayon na kaaway ng publiko, ay kilala sa pagkilos ng palihim. Sa loob ng 8 taon, para kay Liu Jin na nagplano ng pag-akla sa kanilang kasalukuyang emperor, si Emperor Yunli, nagpadala si Liu Jin ng 100 katao upang hulihin ito noong siya ay namumuhay pa sa kagubatan, ngunit tanging 10 lamang ang nagawang mabuhay. Sabi nito na ang taong nagngangalang Banyayon ay may kukonsider na isang halimaw, kaya naman ay iniutos nito sa kanyang mga tauhan na sabihin dito na kung sakaling maglilingkod siya sa ilalim nito at matutong kumilos na parang tao, ay hindi na nila ito pahuhulihin o ng kung sino man, at gagawin niya itong kanyang kanang kamay. Ito ang mga naitala sa mga libro patungkol sa kanya na mismong si Liu Hin ang nagsulat ng personal. Matapos nito, nang ang Imperial Family ay nagtungo upang arestuhin si Liu Jin, ay nagpadala ang mga ito ng 10,000 mga mandirigma, ngunit nagawa niyang paslangin ang ilan libo sa mga ito. Sabi ng dalaga na kahit pa ang impormasyon sa Lightning Vision Pavilion ay totoong mapagkakatiwalaan, ay hindi pa din niya magawang maniwala dito, ngunit sabi nito na sigurado siya na mayroong rason kung bakit mayroong ganitong usap-usapan, at inaasahan niya na ang lugar kung nasaan ang kanyang kapatid ay hindi masasangkot sa sitwasyon na ito. Sa gitna naman ng syudad ay mayroong 2 naglalakbay, namamangha naman ang batang babae dahil sa ang lugar na ito ay talagang napakalawak, kaya naman ay hindi niya maiwasan ang tignan ang buong paligid. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang nakakatandang kapatid at tinanong na kung anong masasabi nito sa lugar ng Hangzhou, ngunit sabi naman nito na hindi naman ito ganun kaganda, dahil ang mga bagay na nakikita niya dito ay ang mga bagay na nagawa na niyang mabasa sa Murem Hero's Log. Sinabihan naman siya nito na kahit hindi nila magawa ang ganung bagay sa ngayon, ay bibisita na lang muna sila dito at lilibot ng sandali dahil sa nais niyang kumain ng matamis. Sabi naman nito na kung gusto nito na gawin ang bagay na iyon ay sasama siya muli sa pagbalik niya sa lugar na ito, ngunit sa isip niya ay tuwang-tuwa itong kumain ng pagkain na matatamis. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng kanyang kapatid na magdesisyon muna sila sa kanilang tutuluyan, na masaya naman na sinang-ayunan ng bata at sinabi na ang kanilang pera ay para sa kanilang paglalakbay kaya naman ay agad niya itong kinuha, ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa wala na ito sa kanyang katawan. Sa isip nito ay napasabi siya na ang tali sa pouch na dala niya ay mukhang pinutol. Sa nangyari ay agad naman siyang tinanong ng kapatid nito na kung mayroon bang problema, agad naman na sumagot ang bata at sinabi na nasa hindi sila magandang sitwasyon ngayon. Dahil dito ay tinanong naman siya nito na kung nadukutan ba siya, hindi naman sumagot ang bata bagkos ay maiyak-iyak na tinanong ang kapatid nito na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon dahil sa iyon lamang ang salapi na mayroon sila at mahirap na para makuha pa nilang muli ito, kaya naman ay agad na humingi ito ng paumanhin dahil sa nangyari dahil sa nagmagaling siya sa paghawak ng kanilang pera. Masaya naman siyang pinakalma nito at sinabi na hindi naman niya kasalanan ang bagay na iyon at kamalian ng mandurukot iyon, ngunit sabi nito na maghintay lamang ang bata sa Gold Deity Roads Magistrate Office para sa kanya, dahil sa kukuha siya ng kanilang pera para sa kanilang matutuluyan. Makalipas naman ang ilang sandali matapos na umalis ng kanyang kapatid, ay napapasabi siya na sumama siya sa kanyang kapatid ng buong puso sa paglalakbay nito dahil sa nais niyang maprotektahan ang kanyang kapatid dahil sa labis na napakabuti nito sa kanya, ngunit sa huli ay naging pabigat lamang siya, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon, dahil sa kailangan niyang makahanap ng paraan para makabawi ito sa kanya. Nang bigla naman itong may naalala, dahil noong ang main character sa Murem Hero's Log na kanyang nabasa, ay kinaharap din ang kaparehas na sitwasyon niya, at ito ay nagtrabaho bilang tagaluto at kumita ng pera. Kaya naman sabi nito na kung ganun ang kaso, ay magtatrabaho siya gaya ng main character sa kanyang nabasa upang magawang mabayaran ang nawala niyang pera sa kanilang paglalakbay. Matapos ay masaya itong napatakbo at napasabi na ngayon ay maghahanap siya ng isang desenteng inn upang pagtuluyan. Sabi pa nito na iiwasan niya ang mga mukhang mamahalin na mga inn, at pipili ng ina kaya niyang mabayaran sa pamamagitan ng pagsisilbi dito, kahit pamukhang madumi pa ang inn na makikita niya ay ayos lamang. Kaya naman ay habang sa pagtakbo nito, ay bigla siyang napahinto,
dahil sa nakita na din niya ang ina maaari nilang panuluyan, at ang ina ito ay hindi gaanong mahal tignan lalo na sa panlabas nitong itsura. Matapos ay agad nitong tinawag ang ating bida habang nagwawalis ito sa labas. At tinanong na kung ang ina ito ba ay nagsisilbi na sa mga customer na kagaya niya. Tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung may problema ba sa bagay na iyon, ngunit hindi naman siya nito sinagot bagkos ay inutusan pa ng bata na ipakilala siya nito sa innkeeper ng ina ito. Agad naman na sinabi ng ating bida na siya ang innkeeper ng inn na ito kaya naman ay tinanong niya ang bata na kung nais na ba nito na pumasok sa loob. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na binigyan ng pagkain ang bata at tinanong siya ng mga ito na kung talaga ba na sinamahan nito ang kanyang kapatid sa pagpunta sa Hangzhou, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na kahit pa na napakalakas ng kanyang kapatid patungkol sa martial arts, ay napakabait naman nito, kaya naman ay hindi niya magawang pagkatiwalaan ito sa kanyang paglalakbay ng siya lamang. Sabi pa nito na base sa sinabi sa kanya nito ay madaming napakadelikadong tao sa Hangzhou na kailangan na asikasuhin dahil kung hindi ay madaming tao ang maaaring mamatay sa lugar na ito. Sa isip naman ng ating bida habang nakikinig dito ay napasabi siya na ito siguro ang sinasabi sa kanya ni Nam Gangyon, nang bigla naman na nagsalita ang bata at sinabi na ang kanyang kapatid ay mula din sa Wudang sect, at siya ay isang disciple doon. Matapos ay tinanong nito si Weian na kung alam ba niya kung saan iyon dahil ito ay sikat na martial arts sect, ngunit tinanong lamang siya nito na kung saan naman nagtungo ang kanyang kapatid ngayon. Masaya naman na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na kung ganun ay ang kapatid nito ay isang external disciple ng Wudang sect at ito ay ang sect ng kanyang ikalawang kapatid sa squad na si Wunwak, at labis siyang natutuwa sa pagkakaroon ng ganitong klase ng bisita sa kanyang inn. Nang bigla naman itong nalungkot at sinabi na sinusubukan nilang makahanap ng inn na kanilang tutuluyan sa Hangzhou, ngunit ang kanyang pouch ay kinuha ng mandurukot, kaya naman ay sinabihan siya ng kanyang kapatid na susubukan niya na makahanap ng pera para doon, kaya naman ay naisip niya na kung maaari ba sila na manuluyan sa lugar na ito at magbabayad siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanila. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa sinabing ito naman ng bata ay agad na tinanong siya ni Jiang Qirin na kung marunong ba ito sa paglilinis o di kaya ay sa paglalaba, na nahihiya naman na sinagot ng bata at sinabi na hindi nito alam kung marunong nga siya sa bagay na iyon, at sinabihan ang ating bida na mas maganda kung tatanungin na lamang siya nito kung saan siya mas bihasa. Dahil dito ay tinanong naman siya ni Weian kung saan ba talaga ito marunong, masaya naman itong sumagot at ito ay sa pagguhit ng larawan ng isang orchid. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang babae, kaya naman ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung ano ang masasabi niya para sa bagay na iyon, na masaya naman na sinang-ayunan na lamang ng ating bida. Dahil dito ay sinabi ni Weian sa bata na bilang kapalit ng kanilang panunuluyan dito ay kailangan niyang iguhit sila nito ng larawan ng isang orchid. Masaya naman itong sinang-ayunan ng bata at sinabi na isang kabastusan para sa kanilang clan ang hindi pagbabayad sa pagkakautang kaya naman ay ang patungkol sa pagguhit ay siya na ang bahala doon. Matapos ay agad naman itong mabilis na nagpaalam at sinabi na tatawagan lamang niya ang kanyang kapatid patungo dito. At habang masaya itong pinagmamasdan ng ating bida, ay bigla naman itong may naramdamang kakaiba, dahil sa ang direksyon na pinuntahan ng bata, ay may kung sino ang bigla na lamang niyang napansin, at palihim na nakatingin sa kanya. Matapos ay agad naman itong sinabihan si Weian na agad na dalhin ang lahat ng miyembro nila sa likudan ng kanilang inn, na nagtataka naman na sinang-ayunan na lang ng babae. Sa isip naman ni Jiang Qirin na ang taong ito ay kaparehas na tao kagaya niya, at nagawa siya nitong makita sa lugar na ito. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad naman na nagtungo ito sa harap ng Storm Inn kaya naman ay agad niyang sinalubong ito, matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung mayroon pa bang bakanteng kwarto sa kanilang inn, ngunit humingi naman ng paumanhin dito si Jiang Qirin at sinabi na hindi sila tumatanggap ng bisita na punong-puno ng amoy ng dugo ang kanyang katawan. Masaya naman na sinabihan nito si Jiang Qirin na maging siya ay ganun din kagaya niya na amoy din ang dugo sa pagkatao nito, na hindi naman na itinanggi nito.
Matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung saan naman siya pumaslang ng madaming tao, at kung siya ba ay mula sa militar. Hindi naman siya sinagot ng ating bida at sinabi na nakita niya sa katawan nito na mayroong mga senyales ng mga pagkakagapos dito. Sabi naman nito na mayroon siyang ginawa sa kulungan dahil sa siya ay hinatulan sa kanyang pagiging traidor, at kahit na ano pa man ito, ay ito ang unang pagkakataon niya sa kanyang buhay na may makasalamuhang kagaya niya, ngunit sabi nito na kahit ganun pa man ay mayroon pa ding pagkakaiba sa kanilang dalawa. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na ito ay dahil sa mayroong mga taong nakapaligid sa kanya, at sa lugar ng digmaan ay mayroon siyang mga kasamahan at katuwang, at sa lugar naman na ito ay mayroon siyang pamilya na maituturing, at iyon ang pinagkaiba nilang dalawa. Masaya naman na sinabi nito na kung ganun ang kaso, ay kung kukunin niya ang mga ito sa kanya, ay hindi ba siya magiging kagaya niya ulit. Sa nangyari ay agad naman na nagpalabas ito ng malakas na puwersa sa kanyang buong katawan, at galit na sinabi na mas mabuti para sa kanya na itago na lamang ang pagkamausisa nito sa kanyang sarili. Masaya naman siyang ipinapakalma ng lalaki at sinabi na ang pakikipaglaban sa lugar na kagaya nito na kung saan ay napakaraming tao ay sa tingin niya na hindi ito magiging maganda para sa kanilang dalawa. Subalit sabi nito na hindi niya maaaring iwan ito dahil sa nagkaroon ito ng interes sa kanya, kaya naman ay sinabihan na lamang niya ito na magtungo si Jiang Qirin sa kagubatan sa hilagang parte ng lawa mamayang 3:00 ng madaling araw. Makalipas naman ng ilang oras sa lugar ng Storm Inn, ay pumasok dito si Jingo para sa isang misyon, at habang nakaupo ay hindi nito mapigilan ang hindi magmasid sa buong paligid. Matapos ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng ikalawa nilang kapatid sa squad na kung naaalala pa ba nito ang dalawang mag-asawa na nakita nila sa gitna ng kabundukan noong nakaraan. Naagad naman niyang sinang-ayunan at naalala nito na inutos ng asawa nito na ibigay nila ang sulat na ito sa nangangalang Jin Weian sa Jin Clan Manor, na sinabihan naman siya nito na ang tinutukoy ng mga ito na Jin Weian ay nasa inn ng kanilang matandang kapatid sa squad, at kailangan niyang iwan ang liham na ito sa loob ng inn nang hindi nahahalata ng kanilang kapatid o ng kahit na sinong tao sa loob. Sabi pa nito kay Jingo na ipapaalala muli nito sa kanya ngunit hindi dapat siya na mahuli ng kanilang kapatid anuman ang mangyari. Sa isip naman ni Jingo na mas kinakabahan pa siya sa misyon niyang ito kumpara sa noong nasa digmaan pa sila. Kaya naman nang matapos ng ilang sandali ay sinabi nito na ngayon na nagawa na niyang gawin ang dapat niyang gawin ay kailangan na niyang makaalis dito bago pa siya mahalata ng kung sino o ni Jiang Qirin. Nang sumapit naman ang 3:00 ng madaling araw sa hilagang parte ng lawa ng kagubatan, ay agad naman na nagtungo doon ang ating bida, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kung sino ang mabilis na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Sa nangyari ay agad naman na napasalag dito si Jiang Qirin, ngunit bigla naman na sinundan ito ng isa pang pag-atake na matagumpay na tumama sa katawan ng ating bida. Sa nangyari ay agad naman na dinakot nito ang tuhod ng lalaki, at agad na kinuha din ang isa nitong paa upang ihampas sa sahig, nang bigla naman itong nakawala, at agad na tumalon patungo sa pinakamalapit na puno sa lugar. Matapos ay agad naman itong bumaba mula sa pagkakatungtong sa isang punong nasa malapit, nang bigla naman na bumagsak ang isa pang puno sa kanilang di kalayuan. Matapos ay agad naman siyang tinanong nito na kung bakit ang isang kagaya niya ay nagtatrabaho lamang sa isang inn. Sumagot naman dito si Jiang Qirin at sinabi na ito ay dahil sa nais niya ang magkaroon ng normal na buhay. Sa nangyari ay tinawanan naman siya nito at sinabi na kalimutan na niya ang bagay na iyon. Dahil sa siya ay isang halimaw din, dagdag pa niya na kahit ano pa ang kanyang gawin ay hindi na nito pa magagawa ang magkaroon ng isang normal na buhay kahit kailan. Hindi naman sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na magagawa niyang gawin ang bagay na iyon, at pipilitin niya na mangyari iyon. Sabi nito kay Jiang Qirin na mukhang hindi nito alam ang kanyang dapat na kalagyan dahil sa hindi dapat ito nananaginip ng ganong klaseng walang saysay na panaginip. Matapos ay agad naman itong nawala sa harapan ng ating bida. Sa nangyari ay agad naman niyang naramdaman kung saan ito nagtungo at ito ay sa kanyang itaas. Kaya naman habang papasugod ay sinabi nito kay Jiang Qirin na ang isang halimaw na kagaya niya ay walang kahit na anong salitang prinsipyo na umiiral sa kanilang mga katawan.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.